sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Bago po tayo patuloy na umawit sa ating Diyos, sabihin po natin sa ating katabi, kapatid, isang pinagpalang gabi sa iyo. Isang pinagpalang sa iyo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Narito ka ngayon. Narito ka ngayon. Handa ka na ba Handa ka na ba na magpuri na magpuri sa ating Diyos na buhay? Diyos na buhay? Amen. Hallelujah. Tunay nga na tayo ay nagagalak sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Kaya sa mga oras dito, patuloy tayo na umindak sa ating Panginoon. Sige po mga kapatid, walang sawa natin papurihan ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Malayong ipalakpak ang mga kamay niyan. Hallelujah. Patuloy na ng papasalamat sa ating Panginoon. Purihin tayo ang El Shaddai. Tunay nga po na kay saya-saya sa piling ko, Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Layang ipalakpak ang mga kamay.
Hallelujah, salamat sa kagalakan na patuloy na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. At sa bawat pagsamba, sa pag-indak natin, pag-awit, naniniwala ako na kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Sapagkat sa Diyos, walang imposible. Oh, hallelujah, purihin ka Yahweh Shaddai. Tunay nga kailanman, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Hindi mo kami iniwan. Salamat o Diyos, lagi kang naririyan sa bawat isa sa amin. Hindi ka natukulang sa aming mga buhay. Patawad, Panginoon, sa mga pagkukulang namin sa iyo, Diyos. Inaamin po namin, Panginoon, na kami po'y nagkakasala. Na kami po'y nagkukulang sa iyo, Diyos. Ngunit ikaw, kapag ka sa iyong pangako, hindi ka nagbabago, hindi ka nagkukulang, Panginoon. Kaya dapat kang papurihan at pasalamatan sa gabi nito, Diyos. Yes, Lord, patuloy kang kumilos sa mga oras na ito. Patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin na patuloy na nagsusumamo sa iyo, Panginoon. Na pagharian mo po ang aming mga buhay. Dahil tunay nga, Panginoon, wala po kami magagawa kung wala ka sa aming mga buhay, O Diyos. Yes, Lord, kailanman, ika'y tapat, hindi nagbabago, Panginoon.
To God be the glory. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa mga oras na ito mga kapatid, minsan pa tayo po ay maupo sa mandali. At tayo ngayon ay dadako po sa ikalawang gawain ito na kung saan ang pakikinig po ng mga buhay na patotoo ng bawat isa sa atin. Sino pong pinagpala ng Diyos? Hallelujah. Naniniwala po ako lahat po tayo pinagpala ng ating Panginoon. Amen? Umalakpak na malakas sa maburi kay Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Ayan. Ayan. Tatawagin ko po si Sister Glo ang unang magpapatotoo sa gabi nito. Amen? Muli malakas sa maburi kay Yahweh El Shaddai. Hello. Mapagpalang gabi sa ating lahat. Mga kapatid ko sa Panginoon. Ang ipatutuog ko po, na-admit po ako sa provincial hospital. Nagpapira po ako ng breast cancer. Sorry, walang breast cancer. Nagpapira po ako ng sa daddy ko. Hallelujah, praise God. Ay di nag-admit ako ng 19, then 20, sa pa kami na mga sa surgery. Lord, sabi ko ganun kasi may diabetic po ako. Lord, pag ako'y na-opera ng diabetes, magpapatotoo ako sa aming gawain. Diaries po ng hapon, dinala po ako sa operating room. Ang sabi ng alalay ko, si nanay, operahan lang nakikipag-chispi ko pa daw sa mga Sabi ko, hindi mo ako narinig. Kung narinig mo ako, wala akong sinabi ko, Hallelujah, praise God. Hallelujah, praise God. Yun ang aking binabanggit ko. Hindi na ako. Hallelujah. Tapos sabi ko, kung narinig ba ako, ganun nga sinabi ko, na 1 + 1 = 3, power, 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 God save me, God help me. Yun lagi ang sinasambit ko. Hanggang sa mga kalating oras ko natapos, kalating oras natapos ang pag-opera sa akin. Wala na yung mga nakapalibot sa amin eh. Pati yung doktor ko, Dr. Mateo. Sabi sa akin nung isang nurse yata yun, nandun siya nakaligod. Ay, gising na ako. Sabi ko sa kanya, sabi, nanay, ang sabi niya sa akin, nanay, ipag-pray mo ako kasi aesthetic ako ng isang. Nagulat ako na pag-isip-isip ko siguro, habang ino-opera ako, habang oxygen ako sa oxygen ako, habang sa akin nakatulog. Lagi ko, sabi ko nangangalay ang likod ko. Hallelujah. Sabi, hindi, nanay, masutang ko, hindi nanay, ang nangalay lang kayo, maya eh. Nilipat ako sa recovery. Yun na lang po, salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah, salamat sa Diyos sa patuloy na paggabay sa ating kapatid. Amen. Sino po ang susunod? Ayan. Praise the Lord. Tumayo na po kayo dito mga kapatid. Yung handang-handang ipagsigawan kung gaano kabuti ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. Kayo po, sis. Praise the Lord. Hallelujah. Ang mga anak ng Diyos hindi kailanman naiiya na ipagsigawan kung gaano kabuti ang ating Diyos sa buhay. Amen. Hallelujah. Ayan, Sister Sam. Muli, malakas na papuri kay Yahweh El Shaddai. Pinagpalang gabi po sa ating lahat. Binabalik ko po ang aking papuri at pasasalamat sa ating Yahweh El Shaddai. Gusto ko lang pong ibalik ang aking papuri at pasasalamat kay Yahweh dahilan po sa binigyan pong muli ni Yahweh El Shaddai ng karapatan ng aking kapatid na bumalik sa Sangguniang Bayan, mali. Barangay, ang tawag doon, Barangay Sangguniang Barangay. Ayun, Sangguniang Bayan, ano po yun? Malaki na yun. Sangguniang Barangay po. Alam po, grabe po talaga. Ako po, neutral lang. Pero yung kapatid ko pong dalawang babae, grabe po ang nervyos. Kasi po, 7 lang po kailangan. Pumasok po sa 7 ang kapatid ko. Bandang huli,
nawala. As in, umurong na umurong. Tapos po, tumawag yung anak ng kapatid kong bunso. Sinabi po na pasok na raw sa pito. Sigawan po sila, akala ko paano nangyari. Ako nasa taas. Pero pray po ako ng pray. Sabi ko, Lord, sabi mo nga po, isa lang sa bayan nung maglingkod sa inyo ay pagkakalupo ninyo ang aming panalangin. Tumawag po yung pamangkin ko, Mama, hindi pa pala tapos ang bilangan. So, naudlot na naman. Hindi pa pala siya kasama sa pito. Lupay-pay po yung dalawang kapatid. As in talagang sabi ko, ano kayong dalawa? Tapos ang sabi ko ganito, paano daw kung sila daw lalaban uli after ito election na ito. Sabi ko nga po, hindi pa tapos ang labanan, hindi pa tapos ang eleksyon. Hanggang sa later po, mga ilang minuto, yun po, tumawag na totoo na siya ay kasama sa pagpito. Kasi pito po panghuli na eh, pag naging 8 pa, wala na. So, Lord, maraming salamat po sa pagbibigay muli ninyo ng tiwala sa kapatid ko na makapaglingkod sa barangay po namin. Thank you, Yahweh Shaddai. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Malakas ay palakas sa papuri kay Yahweh Shaddai. Ayan. Ayan. Ang susunod naman pong tatawagin natin ay Sister Paulina Anit. Malakas sa papuri kay Yahweh Shaddai. Buo. Hallelujah. Ay, malakas sa palakpak sa ating Diyos. Namimiss ko kayo. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan. Ang ipapatutuwa ko lang po, nung nakaraang Monday, talaga naman pong nung umagang iyon, talagang sobrang sakit. Madaling araw pa lang nagising na talaga ako sa sakit ng tiyan ko. Akala ko normal lang siya, konting pananakit lang, pero hindi. Habang pagkatapos po magluto para sa aking pabaw ng aking mga papasok, ayan, sobrang sakit po talaga, namimilipit ako sa sakit nung Monday. Sabi ko, Lord, araw ng gawain ngayon, gawain mo to, hindi ko to gawain. Pag ganito ang naramdaman ko, paano na? Sinong kakanta? Sabi ko, hallelujah, kailanman, pray ako ng pray. Sabi ko, Lord, pagalingin mo na po ako. Talagang kailangan po akong gumaling, kailangan ko pong umawit sa iyong ubasan. So, umabot po hanggang 12, talagang sobrang sakit. Ang sabi ko, hindi ko na kaya, sobrang sakit talaga. At ang nanay ko naman, dali-dali naman pumunta sa ate ko, napakasakit daw ng tiyan ng kapatid mo. So, binigyan ako ng isang gamot na maliit lang. Iyon talaga siguro yung pangkabag. Pero naman nung sabi ko, Lord, kailangan ko lang gumaling, kailangan ko talagang kumanta sa gawain mo. So, nang time na yon, uminom na ako ng gamot, uminom na ako ng maraming tubig. Talagang sobrang sakit. Kakaiba po ang sakit na naranasan ko nung time na yon. Kaya nung nainom ko maya-maya lang, parang humupa yung sakit niya, alauna yung media, talagang sabi ko, okay na ako. Kakanta na ako, kaya wala siya dahil. Kaya nung pagpatak ng alas 2, talaga namang nagbihis ako dali-dali kasi okay na ang katawan ko. Kaya salamat, Amang Yahweh Shaddai, dahil ang Diyos natin pinaglilingkuran ay hindi siya patay, kundi siya ay buhay. Amen? Manalig lang tayo, magtiwala, mananampalataya na ang Diyos na ito ay kaya kang pagalingin on the spot. Amen? Kaya to God be the glory, talagang ipinaranas ng Diyos ang instant healing nung time na yon. Bagamat may katagalan, pero hindi ako nagsawa, hindi ako nanawa na tumawag kay Yahweh Shaddai na pagalingin ako. Maraming salamat po, Panginoon. To God be the glory. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan. Sino po ang susunod? Ayan. May konting oras pa po tayo. Ayan si Brother Pinoy. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko siya na hotel. Muna alas 2 na minsan, hindi pa ako natutulog. Sabi ko, bakit kaya? Sabi naman ako nag-request. Sabi ko sa kanya, Lord, kayo na pang bahala sa akin. Sabi ko, pray na muna ako ng isang gabi na ito.
Eh, ano nangyari po? Inilagay ko pa sa dibdib ko po ito. Itong panyo ito. Ito po. Napakabati. Inilagay ko din sa dibdib ko. Pinasok ko din sa buwan po. Sabi ko, ilang gabi na sabi ko, ganun di ko ako pag tumatanda na dahil natutulog. Gabing-gabi na talaga. So, inilagay ko pa ito dito. Sa dibdib ko, pinasok ko dito. Inilagay ko naman po, nagising ako na si Webby ng umaga. Talaga sabi ko talaga, walang imposible kili sa rin talaga. Pagka kausapin mo siya, marami siyang mga pangako po dito. Dito po, ang dami. Ang Diyos po, hindi sinungaling. Nandito lahat po ang mga pangako niya po. Sabi ko, talaga walang imposible. Kay Yahweh El Shaddai. Sabi ko, Lord, sinamahan niyo po ako. Ginabayan niyo po ako. Iningatan niyo po ako mula pagkabata hanggang ngayon. Marami po salamat. Sabi ko, Lord, huwag niyo akong papabayaan po, Lord. So, isa na lang po ako sa bahay dahil mga anak ko po may mga pamilya na rin po. Kaya sabi ko, Lord, ayun na po ang bahala sa akin. Gabayan niyo po ako. Sabi ko, kaya napakabuti ng Diyos. Ay pangalawang pati-share ko naman po. Dati po yung mga kasamahan ko po nung aral sa garment po. Napakarami namin na sa pabrika. Yung po, lahat po manginginom po. Kasama po ako doon. Pero po ngayon, sa dami po namin, ilan na lang po kami natin. Kasama po ako doon. Tigok na sila lang. Sabi ko talagang, may plano pa sa akin si El Shaddai. May gagawin pa ako. Sabi ko, kaya napakabuti niya. Pag huwag mo lang siyang huwag ka lang makalimot dahil kakalapit din kanya. Marami pong salamat po. Yahweh El Shaddai. Amen. Praise God. Hallelujah. Ayan. Gusto ko lang po humabol. Yan, may ilang minuto pa po. Gusto ko lang din po magpasalamat kay Yahweh El Shaddai sa patuloy na pag-iingat niya po sa akin at pagpapagaling na rin po. Dahil, ayun nga po, katulad din natin mates, tinatamaan din yung kumbaga ng sakit tayo na pero ako yung pag nagkasakit kasi hanggat maaari hindi po inom ng gamot. Kaya napakabuti po ng Diyos sa bawat pagkain natin, yung pinagpe-pray ko. Nung last Wednesday po kasi nagawain natin, ayun, nag-vigil po kami sa Patay. Habang naglakad kami ni Ate Mitz doon, nainganyo po ako na pagaya ko sa mag-ina uminom na Royal. Ayun, kinabukasan po, sobrang sakit ng lalamunan ko. At yun din po yung araw na yon yung opening ng Southfield. Kaya sabi ko, Lord, patuloy mo po akong gabayan, ang lalamunan ko, pagpalain yun. Bagamat hirap siyang ilunok, pero ganun kabuti ang Diyos kapag nagpagamit tayo. Tunay nga po na may lumalabas na boses. Kasi sa bawat pag-awit ko po, tunay na lagi mo sinasabi, Lord, wala naman po talaga akong alam at hindi po ganun kagaling. Kaya ikaw po yung gumamit sa akin. Kaya to God be the glory. Wala pong imposible sa Diyos. Maliwalhating tagumpay ang opening ng Southfield. At yung din po yung Sabado din po nitong nakaraan, attend kami ng formation. Sinubok uli ako ng Panginoon kung a-attend ako hindi. Ayun, nung gabi na yon, nilalamig ako na mainit. Pero yun nga, sabi nga po ni Joseph, tutuloy ka pa ba? Sabi ko, tutuloy ako kasi yung bata na si Gab, naka-ready na yung bag, nandun na yung Bible, nandun na yung jacket na. Kaya, kumbaga pag hindi ako tumuloy, ma-disappoint po yung bata kasi excited na maging sa formation. Kaya to God be the glory, naka-attend po ng formation. Kaya salamat sa Diyos dahil hindi niya pinapahintulot na magtuloy yung sakit na yon. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Ayan po, yung pag-attend po namin na yun, isang malaking biyaya dahil ginamit po ang ating mahal na DIC po at kami po nakalapit kay Brother Mike. Kaya na-bless po kami, pati yung bata. Yun po yung purpose pala noon. Praise the Lord. Malakas sa maburi, kaya wala siya tayo. Ayan, tumayo na po tayong lahat, mga kapatid. At patuloy po natin ihanda
ihanda ang ating mga sarili sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Salita ng Diyos na nagbibigay pag-asa, pagkain ng ating kaluluwa. Amen? Pumalakpak ang lahat ng handa ng makinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. Sumigaw po ng hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. At ang gagamitin po lingkod ng Diyos sa pangmagayag na kanyang kabutihan, walang dili ba po ang ating minamahal na tapat na preacher na si Brother Mark Rombano. Malakas na baburi kaya wala siya dahil. Say
ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh, maraming salamat Ama. Muli niyo kami pinagkatagpo at pinagkatipon sa dakong lugar na ito na sa Pilipon sa Tanay. Muli upang sama-sama ka namin mapatulihan, maluwalhati at maitaas ang banal mong pangalan sa lugar na ito. Salamat din Ama sa pagkakataong kami ay muling makapagnilay ng iyong salita. Dalangin namin na ito po ay maghatid sa amin ng kalakasan, inspirasyon at bagong matututunan, Panginoon. Dalangin namin Ama na sa pakinig namin ng iyong salita, anumang po ang aming mga pangangailangan, ay katagpuin nawa ng iyong mensahe. Higit sa lahat, pagpalain po ang aming mga puso, ang aming pandinig, ang aming isipan, gawing kagaya ng matabang lupa, nang sa gayon bawat binhing mahahasik ay bumunga ng masagana sa aming mga buhay. At higit sa lahat, Ama, kami po ay matutong magpasalamat anuman ang mga responsibilities na ipinakaloob niyo sa bawat isa sa amin. Ituring namin na ito ay isang privilege at biyaya at hindi isang kabigatan sa amin. Hayaan niyo po na sa pakikinig namin ng iyong mensahe, anumang pong mga alalahanin, suliranin, ay iwan namin sa aming mga tahanan, Panginoon, sa iyo po namin ang ipinagkakatiwala at bigyan niyo po kami ng wisdom kung paano namin ito ipipili sa pangalan ni Jesus. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 25, talatang 14 hanggang 30. Let's take a reading to the Gospel of St. Matthew, chapter 25, verse 14 to 30. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto, ipinamalakal yun. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayun din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhan iyon at sila'y pinag-ulak. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito na po ang 5,000 salaping ginto na iniwan niyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagamitan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan niyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi nyo itinanim at inaanin nyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako kahit ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo man lang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin niyo sa kanyang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon niyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong yan. Dooy mananangis siya, magnanganib ang kanyang mga ngipin. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang kanyang salita. Praise the Lord! Hindi na po kayo magsiyoko sa presensya ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. So tayo po ay magninilay ng salita ng Diyos. Ito po ay continuation po ng tinatawag na Olivet Discourse. So ang Olivet Discourse, mga kapatid, ito po ay pagtuturo ng Panginoon nung siya po ay nasa bundok ng mga olibo. Ang background po nito, mga kapatid, ay nung ang mga alagad ay nagtatanong kung kailan siya muling magbabalik. At yung tinutukoy nilang end of the times or end of the age, na sabi kasi ng Panginoon, yung mga baong iyan na nakikita ninyo, kasi ang mga disciples po ay masyadong na-amaze, humahanga sa templo ng Jerusalem, pero hindi na po ito yung templong ipinatayo ni Solomon, mga kapatid. Ito na po yung second rebuild ng templo nila sa panahon po ni Nehemiah at Ezra, mga kapatid. Now, ang mga disciples, masyado silang namamangha sa infrastructure na yon, pero sabi ng Panginoon, yung bagay na inyong ginahangaan, pagdating ng panahon ay maglalaho. Walang batong matitirang nakapatong sa kapwa. So, nilapitan po ng lihim o nilapitan ng mga disciples ang Panginoon at tinanong ng lihim, kung ganun po, Panginoon, kailan magaganap ang mga palatandaan ng iyong muling pagbabalik?
So ang Panginoon po, wala naman siyang direct answer kasi nga sabi niya, kahit nga ang anak ng tao, hindi alam kung kailan. Ngunit merong mga palatandaan. Katulad ng pagdating ng isang magnanakaw, katulad ng isang babaeng manganganak. Di ba po, ang isang babaeng manganganak, although sinabi ng iyong komadrona o sinabi ng iyong OB-GYN na sa ganitong buwan ka manganganak, pero wala naman talagang petsang sigurado, yun ay nanguhula pa rin mga kapatid. Hindi mo alam kung kailan yung exact date or exact na oras, pero may mga palatandaang malapit ka ng manganak. Ganon din po sa isang magnanakaw mga kapatid. Ang isang matalinong tao, hindi siya complacent, hindi siya pabaya na dahil siya ay makadiyos, hindi niya ipapadlock ang kanyang pintuan, pababantayan niya sa libo-libong anghel, at pag uwi niya, wala na yung kanyang TV. Di ba ho, mga kapatid, wala na yung bike. Amen? Kasi ang magnanakaw, hindi naman siya magpapaalam sa iyo na, Sister, yung laptop, ilagay mo malapit sa bintana para di na ako mahirapang abutin, tsaka isama mo na yung charger sa gilid. Wala namang ganun, mga kapatid. Kaya ang isang matalinong tao ay hindi siya complacent o hindi siya yung pabaya, mga kapatid. At ganoon din po sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Alam mong darating siya, ngunit hindi mo alam kung anong petsa, hindi mo alam kung ano yung eksaktong araw at oras, mga kapatid. At dito mo, ipinapakita ng Panginoon na sa kanyang pag-alis sandali, sa kanyang paglalakbay, no? Yung tinutukoy dito na isang mangangalakal o isang lalaki na pumunta sa malayo, ito po ay katulad ng sa Panginoon na nang siya po ay lumuklok na sa kanan ng kanyang ama, ang mga disciples ay naiwan, hindi sila pwedeng tumungangan na lang. Kagaya ng sinasabi ng mga anghel sa Book of Acts, na nung ang Panginoon po ay umakyat na sa langit, ang mga disciples ay nakatingala. At sabi ng mga anghel, Men of Galilee, anong tinutunga-tungangan niyo dyan? Yung Jesus na nakita niyong iniluklok sa kanan ng trono ng Ama, ay dyan din magbabalik sa Mount of Olives niya. Merong kasiguruhan na siya ay babalik, ngunit sa kanyang pagbabalik, dapat meron na kayong nagawa sapagkat napakabigat po ng responsibility na iniwan sa kanila ng Panginoon. Kailangan nilang i-evangelize. Kailangan nilang gawing disipulo ng Panginoon, hindi lang po ang Jerusalem, hindi lang po ang Judea, hindi lang ang Samaria, kundi ang buong daigdig. So hindi po pwedeng masayang ang oras sa pagtunganga. Kaya bawat isa po ay binigyan po ng gifts. Amen? Ng responsibility. At hindi po yan magkakaparehas. Hindi magkakapantay, kundi base po sa abilidad o kakayanan ng isang taong pinagkalooban. Sabi po ng 1 Peter chapter 4 verse 10, Each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. So bawat isa sa atin ay merong mga kaloob na ipinagkaloob sa atin ang Diyos na kapag atin pong ginamit, ay napapakinabangan po ng buong iglesia, ng iyong mga kapwa mananampalataya, mga kapatid. So hindi po mahirap i-identify kung ano po yung mga bagay, yung mga talents na pinahiram sa atin ng Diyos. Ang nagiging problema po, identify natin kung ano yung meron tayo, pero hindi po natin ito ginagamit. Amen? Di ba ho, merong ilang explanation ang mga scientists na merong mga hayop na dati may buntot. Pero paglipas ng panahon sa pag-evolve, nawala kasi hindi na nagagamit. Dating mga may paa, nawala. Sa paglipas ng panahon kasi hindi na nagagamit, mga kapatid. Amen? Nagkaroon ng matinding pagbaha, pagkalusaw ng yelo, at yung mga hayop na nakapag-adapt, mga kapatid na langoy ng langoy, dati meron silang mga balahibo, meron silang mga kung anong nakakabit sa kanilang katawan, na dahil hindi na nila nagagamit, ay kusa na lang nabaklas or nawala. Amen? Kaya tayo, para huwag tayo mabawasan ng parte ng katawan, gagamitin
Amen. Amen po mga kapatid. So, most of the time mga kapatid, we are not using what God has given to us mga kapatid. Kaya minsan, yun na nga lang yung ministry na ginagawa mo, natatanggal pa sa'yo or naaalis pa sa'yo mga kapatid. Kasi hindi ka nagiging accountable or hindi ka nagiging responsible sa bagay na ipinahiram sa'yo ng Diyos. Amen? Now, dito po mga kapatid ko kay Kristo, inihahalin tulad ng Panginoon, once again, sabi niya, nag-i-indicate kasi ito ng continuation ng kanyang pagtuturo patungkol sa nalalapit na panahon, nalalapit na katapusan. Kasi ho, nung nakaraang gospel, ang ibinigay po ng Panginoon na talinghaga ay patungkol po sa lalaking ikakasal. Amen? Now, kung inyo pong marirecognize, bakit kaya yung lalaki ang hinihintay sa kasalan? Di ba ho, sa atin, kapag merong kasalan, ang final entourage, ang talagang hinihintay, babae. At yung lalaki ang naghihintay sa altar. Pero sa culture po kasi ng Israel, mga kapatid, ang lalaki kasi ang, kumbaga, mas mahalaga. Amen? Kaya, yung mga abay, wala silang choice mga kapatid, kundi hintayin. Pwede kasing mapaaga or pwedeng ma-delay, wala namang ibinigay na kung anong dahilan, pero dapat meron silang pasigurong langis. Kasi pwede itong dumating ng hating gabi o madaling araw. Amen? And then once again, nagbigay pa po ng isa pang talinghaga ang Panginoon na meron isang manlalakbay na yung kanyang mga servants, yung kanyang mga slaves, mga kapatid, ay pinagkatiwalaan niya ng salaping ginto. Amen? Pag sinabi pong talent, hindi tinutukoy dito yung talent na magaling kumanta, hindi po yun magaling mag-drawing. Pag sinabi pong talent sa Bible, ang ibig sabihin po niyan ay yung gintong pilak na hindi measurable sa per piece, kundi sa weighing scale. Kaya may sabi dito, may binigyan ng 10,000 talent, 5,000, 2,000, and 1,000 talent. So yan po ay kikiluhin mga kapatid. Magkakaiba kayo ng bilang ng barya, pero hindi po sa barya o sa kada piraso ang sukatan, kundi sa bigat po mga kapatid. Kaya tinatawag itong talent. Now, doon po sa bawat pinagbigyan, it's up to them kung paano nila ito i-manage. Hindi nyo ba napapansin yung isa mayroong 5,000, yung isa naman po 2,000, ang isa ay 1,000. Depende kung paano nila kakayanin i-handle yung ganoong amount. Ibig pong sabihin, alam ng kanilang master yung kanilang mga abilidad. Kilala sila. Kasi kapag ikaw ay isang negosyante, hindi ka naman basta-basta mag-iiwan ng iyong property sa alam mong hindi ito kayang i-handle. Kaya mo nga ibinibilin sa iyong maid, halimbawa, manang bising, ikaw na ang bahala kay tatay ha, every morning, papainumin mo ng gamot. Ito yung mga gamot niya. Hindi ka magbibilin sa isang taong alam mong aanga-anga. Kasi baka mamaya, pinainom niya ng gamot, di niya binigyan ng tubig. Di ba ho? Kaya ang isang master na nagbibilin sa kanyang mga lingkod, mga kapatid, alam niya yung kakayanan ng bawat taong pinag-iwanan niya ng kanyang salaping ginto. Amen? Amen. Now, bago po siya umalis, nag-delegate muna siya ng mga tao na trustworthy as employees, mga kapatid. So, they were expected to bring a return sa oras na siya ay magbalik na. Hindi siya nagbigay ng eksaktong araw or eksaktong oras kung kailan siya magbabalik, mga kapatid, at sigurado ito ay matatagalan. Now, sa isa pong negosyante, hindi mo gugustuhin na paglipas ng panahon, yung iniwan mo, hindi man lang tumubo, wala man lang profit. Karamihan po ng mga business-minded, pag yan po ay nagkakapera,
hindi naman talaga yan itinatabi sa bangko, pinapaikot uli yan sa ibang negosyo. Di ba po? May nakita nga akong isang fish pond. Sa fish pond, doon sa ibabaw, may nakalagay na mga poultry. Kaya yung ikot ng manok, yun na yung kinakain ng mga isda. Pwede pala yun. Tapos doon po sa fish pond, nandoon din nakatanim yung mga halaman, mga pechay. Kaya yung mga halaman ang taba-taba, mga kapatid. Diba? Talagang i-spend mo ng tama ang bawat resources. Kaya isa pong malaking waste of time, pag-aaksaya ng oras na may pinag-iwanan ka, pinagkatiwalaan mo, at pagkatapos, ang ibabalik sa iyo ay sa laping ginto na may mga kasamang lupa-lupa. Kasi bakit po? Ibinaon pala. Amen? E buti sana kung ang iniwan sa kanya ay isang binhi. Nakita na ba kayo ng tinitinda ng mga Chinese na isang halaman na ang tawag nila dito, money tree? Yung pera, may mga bungang barya, may mga bungang pera, papel. Pero alam natin, in reality, wala namang money tree talaga. Kaya kapag binaon mo ang isang salapi sa ilalim ng lupa, mga kapatid, although yan po ang ginagawa talaga ng mga ancient people noon kapag meron silang mga property na ayaw nila o takot sila na maagaw sa kanila, yan po talaga ay binabaon nila sa lupa. Pero ang danger po kasi, kapag binaon mo sa lupa ang isang bagay, una, pwede mong makalimutan kung saan mo ibinaon. Di ba, sa bahay na nga lang eh. Lagi na lang nawawala yung supply. Lagi na lang nauubos yung tinidor. Hindi mo malaman ang dahilan, mga kapatid. Alam niyo mga mahihirap hanapin sa bahay? Postiso. Kapares ng medyas. Di ba ho? Ano pa ba? Salamin. Suyod. Yan mga yan. Amen? Lalo na yung ibaon mo sa lupa na wala ka namang advanced technology na ngayon kasi meron silang mga ginagamit na nakaka-detect ng mga metal sa ilalim. Nakaka-detect kung meron bang ginto, mga kapatid. Now, ang danger pa doon ay kapag yung pinagbaunan mo ay may mga termites, merong mga anay. Pwede yung perang yon ay kainin, masira, o kaya yung uri ng lupa na pinagbaunan ay masyadong mataas yung chemical properties niya, pwede niyang masira kung anumang bagay ang iyong ibinaon. Amen? Kaya po, nagagalit yung kanyang Panginoon sapagkat sa halip na ininvest niya ito sa isang bagay, sa isang negosyo, ito ay kanyang itinago, mga kapatid. Amen? So, bilang isang master, of course, sa mahabang panahon ng iyong pagkawala, nag-e-expect ka na yung perang iniwan mo ay kumikita na o nadoble na. May mga mahal tayo sa buhay na nagtatrabaho abroad, nagpapakahirap ng ilang taon, padala ng padala sa Pilipinas. After a couple of years, after 10 years, kung ano yung bahay nung umalis, pag uwi, ganun pa rin. Diba? Nung umalis, sira yung hagdan, pagbalik, ganun pa din yung hagdanan. Walang second floor. Kasi yung mga pinapadalhan, waldas ng waldas. Ay, hindi po ganun. Nakakalungkot, diba? Nagtitiis ng gutom sa barko, nagtataktak ng kalawang. Sa halip na magtipon, ang inuuna, iPhone. Di ba ho? Hindi po kasi dapat, habang siya ay nasa abroad, nagtatrabaho, yung napag-iiwanan naman dito ay nakakapag-invest na o nakakapag-establish na ng isang negosyo. Para pag uwi niya, meron na siyang established na income. Kaso hindi ganun ang nangyayari, mga kapatid. Uuwi siya dito, magadatnan niya, mga nabuntis ang anak. Di ba ho? Iba yung na-invest. Amen. Mga kapatid. So, hindi mabuting katiwala. Pero nga po kaming kapitbahay, ibinilin niya yung kanyang asawa sa kanyang kumpare.
Kasi siya ay magtatrabaho sa ibang bansa. Alam niyo, inalagaan naman nung kumpare at may anak na sila ngayon. Diyos ko po, mga kapatid. Amen? So, kagaya po ng talinghaga na ating pinag-aaralan ng mga kapatid ko kay Kristo, ipinapaalala sa atin ng Diyos na ang bawat bagay na meron tayo at tinatangkilik natin ngayon ay pahiram lang sa atin ng Diyos. At pagdating ng panahon, tayo ay magsusulit sa Kanya. Ikaw ay manager lang, hindi ikaw ang may-ari. Kaya kapag yan ay napahamak, pananagutan mo sa tumawag sa Kanya. Amen? Sabi po ng Psalm 24 verse 1, "The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it." So, lahat ng bagay na may hininga at buhay sa daigdig na ito, Diyos ang may-ari. Anytime, pwede niyang bawiin. Alam niyo po, last Friday, nag-talk po ako sa isang gawain, anniversary. Inspirational talk. Alam niyo ba si Brother Andy? Yung drummer. Tumugtog pa siya doon sa aking talk, mga kapatid. And then after tumugtog, kumain tayo saglit doon sa likod ng chapel. Nung nagbabasa na si Father ng gospel, bigla na lang nag-collapse. Kaya pala sumigaw bigla yung asawa. Buti na lang, kasama niya yung misis niya. Ngayon, itinakbo po sa ospital. Dead on arrival. Ibig sabihin, doon siya mismo namatay sa gawain. Kaya alam niyo, yung anniversary, hindi mo mawarian kung masaya o malungkot eh. Mix ang emosyon ng mga tao kasi may namatay eh. Amen? Pero sa kabilang banda, kung titignan mo rin naman yung brighter side, maganda rin kasi at least doon siya namatay sa gawain na naglilingkod. Talagang sulit. Amen? Kaysa naman yung namatay ka sa piling ng kabit. Diba? Kasi may mga tao na namamatay ng walang kabuluhan. Diba? Nagbabay ka na nga lang, nasasagasaan ka pa. Diba? Gumilid ka na, mahahagit ka pa. Kaya, nanahimik ka na nga sa isang tabi, tinagat ka pa ng lamok, nag-hindi ka pa, namatay ka. Di ba? Minsan mga walang kabuluhang kamatayan, pero yung pumarap ka sa Panginoon na sa huling sandali, ikaw ay tumutugtog, ikaw ay naglilingkod. Di ba po, parang napakagandang kamatayan pa rin yan. Napakagandang pagsalubong pa rin sa Panginoon. Sabi po ng Haggai 2, verse 8, "The silver is mine and the gold is mine, declares the Lord Almighty." So pati yung ginto, pati yung pilak na pinag-aaway-awayan po ng mga tao, ng mga hari dito sa lupang ito, Diyos pa rin po ang siyang nagmamay-ari. So He has the rights, mga kapatid. Tayo ang mayroong responsibility kasi nga, manager tayo eh. After all, magsusulit po tayo sa Diyos na nagpahiram sa atin ng posisyon na yun na pangalagaan yung mga bagay na ipinahiram sa atin. Amen? Kaya pangit po sa isang gawain yung saglit kang pinahiram ng isang certain position tapos ang maaalala sa iyo ng isang tao ay hindi magandang alaala. Amen? Kaya sa susunod, parang ayaw ka nang pabalikin. Pangit yung ganun eh. Kahit sa aming mga preacher, mga kapatid, nakakataba ng puso kapag sinasabi ng mga tao na, "Brad, sana ikaw uli." Diba? Ibig sabihin, nagustuhan ka. Pero pag ang feedback sa'yo, wala na bang iba? Yan na naman. Diba? Alam mo na ibig sabihin nun, mga kapatid. Now, we are given what we can handle. Pag binigyan po tayo ng isang bagay, o tayo ay pinagkatiwalaan ng isang bagay, ibig sabihin, kaya mo siyang i-manage, kaya mo siyang i-handle. Amen? So, dito ho, meron yung dalawang response. Nung nabigyan yung dalawa, yung isa 5,000, yung isa naman 2,000, buong kagalakan, trinabaho agad nila at nag-multiply. At yung isa naman ay natakot at ibinaon ito sa lupa. Amen? So, makikita natin dyan, mga kapatid ko kay Kristo, na may kanya-kanyang
porsyento, may kanya-kanyang level na ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Hindi kanya paghahanapan ng bagay na hindi niya ibinigay sa iyo. Amen? Ay hindi ka rin naman dapat matakot kasi ang ipagsusulit mo lang naman sa Diyos ay kung ano yung meron sa iyo na ipinagkaloob niya. Kaya hindi mo kailangang mainggit sa ibang tao. Ako ito ang natutunan ko kay Sir Darwin, yung aking naging head sa Cebu. Sabi niya, hindi siya nai-intimidate sa ibang mga nagtotok kasi alam niya kung ano yung giftedness na ibinigay sa kanya ng Diyos. Oo nga naman, di ba? Kasi minsan may mga gaya-gaya na lang eh. Di ba? Pag nagpatumba dito, magpapatumba din siya. Ito naman, nagpatayo, pinatayo rin. Di ba? Eh, hindi naman lahat ganun. Hindi mo naman pwedeng sabihin, dahil lang doon, ikaw ay anointed. Amen? Ito hindi naman sa ino-open ko kayo ha. Hindi po ako fan ng ganyan. Kasi wala siyang biblical relevance. Sa ministry ng Panginoon, ang tanging naaalala ko lang na natumba ay yung demon possess na nang iniharap sa Panginoon ay nalugmok, na slain. And then yung dalawang gwardiyan nagbabantay sa libingan na nung nakaharap na nila yung anghel ay na-slain, nahimatay yung mga kapatid. Kaya bago tayo maging panatiko sa mga ganyan, aralin mo ba ano ba ito may pakinabang pa ito sa akin? Tutumba ka, tapos nabarog pa yung ulo mo. Kaya pinapatigil niya ng unang lingkod for your information kasi may mga cases na nung natumba ay nabalubog ang ulo. Amen? So hindi ko naman yan minamasama mga kapatid. Kanya-kanya kasi ng ng conviction. Pero ang pinupunto ko, hindi pare-parehas. Amen? Hindi ka paghahanapan ng Diyos ng isang bagay na hindi niya naman ipinahiram or ipinagkaloob sa iyo. Mananagot ka kung meron siyang ibinigay sa iyo tapos hindi mo naman ginamit. Amen? Kaya, unawain niyo rin yung mga humahayop sa inyo minsan. Yes, amen. Kung alam niyo namang hindi talaga siya nakapag-aral, mga kapatid, wala naman siyang malalim na foundation sa mga religious background, eh unawain nyo na lang kasi anong i-expect mo sa ganun? Pag may humayo sa inyo parang lasing magsalita, kasi baka yung background niya, manginginom siya dati. Amen? Alam nga namang grade 1 ang tinapos, mag-i-expect ka ng malalalim na terminologies. Magkakaiba po mga kapatid ko kay Kristo. Amen? Katulad ng pagbibigay ng Panginoon dun sa isang talinghaga na may nagtrabaho ng alas 6, alas 9, alas 12, hanggang alas 5. Hindi pwedeng magalit yung pinasweldohan ng parehas dun sa nagtrabaho ng alas 5 kasi nagustuhan yun yung nagpapatrabaho. Di ba po? Kagaya ng sinasabi ng Panginoon na pinapasikat niya ang araw kahit sa mabuting tao at kahit sa masamang tao. Amen? So kapag binigyan po tayo ng Diyos ng responsibility, maging accountable po tayo doon. Maliit man yan o malaking bagay. Kasi sa maliit na bagay pa lang, doon na na-amplify kung anong klaseng character meron ka. Amen? Pag mukha kang pera, pag nabigyan ka ng konting posisyon, lalabas yung pagiging mukhang pera mo talaga. Kapag mabagsik ka, bigyan ka ng konting kapangyarihan, lalabas talaga yung pagiging mabagsik mo. Pag may puso ka talaga na mahabagin, pabigyan ka ng kaunting kapangyarihan, lalabas pa rin yung pagiging mahabagin mo. Hindi mo palaging i-implement kung ano yung gusto mo lang na mangyari, mga kapatid. Amen po? Kaya nga po minsan kasi, may mga post ang mga lingkod na
akala nila nakikipag-compete ako. At hindi ko nakikipag-competensya kung nagpo-post man ako ng mga gawain na nabubuksan. Kasi po, doon sa aming area, hindi naman sa pagtataas ng bangko, mga kapatid, ay kung bibilangin, 10 gawain po ang na-open namin doon sa aming area, mga kapatid. Pinopost ko yun, hindi para magyabang na may gift ako sa ganun. Pinopost ko yun para may mga manggagawa kasi na hindi ako sinusuportahan minsan eh. Nangyari, pag may nakikita kasi akong lugar, ang tanong ko sa sarili ko, ba't walang gawain dito? Lagyan ko nga. Siyempre, di ko naman kayang mag-isa trabahuhin yun. Kailangan ko din ng suporta ng mga manggagawa. Minsan, magtatanong ako, meron po bang taga rito na manggagawa o kakilala? Baka may kakilala kayo, mag-engage tayo. Kasi doon ako nagsisimula sa maliit. Minsan walang response sa akin. Alam niyo ang ginagawa ko? Tinatrabaho ko mag-isa. Pinupuntahan ko yung lugar, nakikipagkilala ako, hanggang sa isang araw, mababalitaan na lang nila may gawain na sa lugar na yun. Tapos magko-comment sila, Brad, may gawain na pala dyan. Ikaw lang wala kang bilib. Diba? Tinatanong kita, kaya minsan, nagiging one-man show ako pero mahirap. Biruin mo, ako na yung gitarista, ako pa yung kakanta, ako pa yung magtotok. Siyempre, mga bago yun. Ako rin mag-i-LO ng sarili ko. Di ba, mga kapatid? Kasi, para lang masimulan. Kasi hanggang di mo nasisimulan, hindi magtutuloy-tuloy. Amen? Puro ka banggit, wala ka namang sinisimulan. Wala talagang nangyayari. So, ganun po ang ginawa nitong dalawang unang napagkatiwalaan ng salaping gintong pilak. Pagkaalis ng kanilang master, ay ipinangalakan agad nila. Amen? Kaya ho tayo mga kapatid ko kay Kristo, anumang bagay ang iniwan sa atin ng Diyos, make it sure pagbalik niya, nag-multiply, dumami. Hindi nung dumating ka madami, kumunti. Di ba? Merong ganun eh. May taga-tanim, tapos meron naman taga-bunot. Nung ako po ay na-assign na PFCC Bungakan, ganun din, konti rin ang gawain. Mga 2 linggo pa lang ako sa Bungakan, naikot ko na lahat. Sabi ko, ano ba yun? Ang boring. Tapos ko na agad hayuan lahat. Kaya ang ginawa ko ho, nag-open po kami nag-open ng gawain doon. Kaya sabi ko sa mga preachers, bago ako umalis ko, ayan 18 yan dati, ngayon 36 na. Kayo na ang bahalang mag-alaga kasi malilipat na ako ng ibang PFCC. Alam niyo ho, ito na, nalipat na ako ng ibang PFCC. Yung pumalit naman sa akin, yung mga binuksan namin, sinara. Diyos ko po. Hindi ba mga kapatid? Kaya, yun nga may mga nag-iipon, pero namang nagkakalat. Di ba? May nagbubukas, ito naman, pasara ng pasara. Pero, alam niyo ho, huwag niyo nang problemahin yun kasi lahat naman tayo ay haharap sa Diyos at magsusulit sa Kanya kung ano ba yung mga bagay na ipinagkatiwala niya sa atin, kung naging good manager ba tayo, mga kapatid. Amen? So another thing, we must invest what we have been given. Kaya, huwag natin sayangin yung ating oras sa paghuhukay ng lupa para ibaon ang isang bagay na mahalaga at mamumunga, mga kapatid. Meron po akong isang gawain na puntahan. Alam nyo, okay na, nakaset up na yung gawain, tutugtog na lang yung manunugtog, kakanta na lang yung choir. Biglang sabi po sa akin ng coordinator, Brad, pwede ba sa bahay ng asawa ko ganapin? Kaya sinabi na sa bahay ng asawa kasi hiwalay na sila, magkaiba na sila ng bahay. Hindi ko, bakit po? Kasi yung asawa ko, may stage 4 cancer na inayawan na ng doktor. Ngayon sabi niya sa akin kanina,
hindi na siya aabuti ng 2 araw. Gustong umaten, kaso masyadong mahirap dalhin siya dito kasi may mga nakasaksak na sa katawan. Hirap na siya. Ngayon, ang request niya, doon na lang sa bahay ganapin. Hindi, pinagbigyan ko. Sige po, kasi mahirap naman. Baka mamaya mamatay na. Lutuhin pa. Hindi, kalas na naman ng mga gamit. Lagay na naman sa sidecar. Punta doon sa bahay ng asawa. Alam niyo, pagdating ko dun sa lugar, hindi naman sa negative. Pero yung setup kasi parang parang lamay na rin. May lona, may mga ilaw, tsaka maraming tao. Tapos nagtanong pa sa akin yung choir, Brother Mark, pwede bang mag-join? Sabi ko, oo naman, di naman burol to eh. Pero parang gano'n na kasi may mga nag-iiyakan na eh. So yun po, pinatawag na yung mga kapatid kasi may mga away-awayan din sa pamilya. Gusto niya, bago siya mamatay, ay magkasundo na yung kanyang mga kapatid. So yun na po, nag-talk na po ako. Alam niyo, habang nagtutok ako, ang ingay nila doon sa loob. Hindi ko alam kung nag-aaway ba sila. Basta may mga nag-iiyakan. And then, ako, tinitignan ko yung lalaki, yung asawa niya. Yung itsura niya, sobrang payat na. Iba na yung kulay. Parang talaga eh. Isang bulati na lang yung hinihintay pumirma eh. Yun na talaga eh. Pero bilang isang lingkod na sinubo sa lugar na yun, kailangan mo pa rin gawin yung duty mo. Prenay over ko po. Alam niyo, first time kong maramdaman. First time kong na-experience, naranasan na. Nung tinuon ko yung kamay ko din sa tao yun, nagulat ako para akong kinuryente. Talagang habang nagpe-pray ako ay napatigil kasi parang nag-ground yung kamay ko. So, paglipas po ng ilang araw, lipas ang 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan na ngayon, alam niyo po, buhay pa rin. Amen. Buhay pa rin mga kapatid. Tumawag sa akin yung kapatid ng coordinator. Alam niyo po, Brother Mark, yung asawa ni Ate na prenay over niyo, kinabukasan, nakadumi. Kasi yung pala, hindi na siya nakakadumi, kaya bawal na siyang pakainin. Ang hirap nun, di ba? Hindi ka na kumakain, hindi ka na umiinom, tapos hindi mo pa na ilalabas. Magiging laso na kasi yun sa iyong katawan. Pero, awa ng Diyos, nakadumi mga kapatid. Ngayon, ano po ang punto ko doon sa pagkukwento ko niyan sa inyo? Kasi, bilang isang pinagkatiwalaan ng Diyos ng isang gift, mga kapatid, yung ganong tao, kahit ganon na yung kanyang kalagayan, huwag mo namang ibaon sa lupa. Kasi meron akong preacher na napakinggan na habang nagkakwentuhan kami, sabi niya, nung kinento ko sa kanya yun, naku, kung ako ang humayo doon, isang pray o isang lay hands ko lang doon, patay agad yun. Parang proud pa siya na lahat ng pinay-pray over niya, namamatay. Di ba? Kasi lingkod ka eh. Dapat ang dala mo ay buhay, hindi ka mataya. Amen? Kaya po, sa isang ministry, mga kapatid, huwag mo namang ibaon ang kapatid niya ng 6 na buwan. Diba? Kapatid. Kasi, kawawa naman eh. Amen? Ang hirap pa namang mag-ipon. Diba? Tapos, tayo kasi, yung tinawag tayo para mangalaga ng kawan. Amen? Oo, kasama ng part ng pagmamahal ang disiplina. Pero syempre, pag nagdidisiplina ka rin, out of love, mga kapatid, hindi naman yung para ipakitang ikaw ay mabagsik. Di ba, mga kapatid? Kapag pinapalo mo ang iyong anak, hindi lang yung basta mo lang pinalo na nag-trip mo lang kasi nag-away kayo ng asawa mo, hindi ka makaganti, yung anak mo yung sinapak mo. Hindi, ganun mo din. Pinapalo mo, pina-explain mo sa anak mo na, anak, kaya kita pinalo kasi ayokong kalakhan mo, akala mo tama yung ginagawa mo, mali yun, kaya kita napagbuhatan ng kamay, kaya kita napalo. Kailangan
maayos na paliwanag. Amen? Ako rin po, nagdidisiplina rin naman ako sa aking area. Pero, ako, kinakausap ko ng maayos yung tao na involved. Ina-explain ko sa kanya. Lalo na doon sa akin pong area. May area po ako na kakaayos ko lang doon sa core group. Maya-maya, choir naman ng mga nag-aaway. Ayusin mo. Maya-maya, eto na namang mga ministry heads ang nag-aaway. Di na natapos. Kaysa naman pupusan ko sila ng pupusan, nagbukas ako ng mga NPD kasi kung doon lang ako tututo, wala akong magagawa. After all, matatanda na sila eh. Diba? Alam na naman maubos yung buhok ko. Tsaka, nung nilagay naman ako doon, hindi ko rin naman kagustuhan. Kaya nung in-announce na ako, yung nilagay doon, nagulat talaga ako kasi alam ko hindi ako eh, pero biglang ako yung binanggit. Kaya ang reaction ko agad, bakit ako? Hindi ganun agad yung aking reaction, pero ang iniisip ko na lang, may dahilan ang Diyos kung bakit ako ang inilagay doon. Amen? Now, ito pong lalaki na sabi niya, natakot kasi ako sa iyo, kaya ibinaon ko sa lupa. Pero alam niyo, yun ay excuse. Yun ay excuse mga kapatid. Kasi, kung talagang takot ka, edi sana, nagtrabaho ka. Ininvest niya, ipinangalakal niya, inilagay niya sa crypto, inasunog. Inilagay niya sa negosyo, nalugi. At least meron siya may kakapwiran sa kanyang master na, Sir, yung perang iniwan niyo sa akin, ininvest ko. Ang problema, na-scam ako. Problema ko ba yun? Diba? Ang kaso nga, ibinaon niya sa lupa. Amen? Talagang tamad siya. Amen? Ang isang tao kasi, saan mo man yan ilagay, pag tamad talaga. Diba? Kaya, may mga nanliligaw sa inyo na yung background niya, hindi marunong maglaba, pero pogi, pero may abs. Naku, sa unang mga ilang buwan lang kayo magagandahan niya. Pag napangasawa wala na. Diba? Ang hanapin natin yung marunong gumanap sa kanyang responsibility. Noon niya, akala ko po, parang masculine ka kapag marami kang mga naging ex. Yun ang akala ko dati, hindi pa na. Yung marami kang mga naging babae noon. Kasi ganun yung ano ko dati, yung mindset ko, kailangan magka-girlfriend ako sa District 1, District 2, hanggang District 5. Parang ganun ako dati, parang sa halip na salita ng Diyos ang ikalat, laki. Pero alam nyo, nung ako ay nakapag-asawa na, nagkaanak na ako, sabi ko, hindi pala ganun ang definition ng lalaki. Ang definition pala ng tunay na lalaki ay yung responsible na ama at yung faithful na asawa. Hindi yung sa nakarami. Amen? Ganon din po sa talinghaga dito. Hindi naman yung sa dami ng salaping ginto na iniwan sa'yo, kundi yung accountability mo doon sa bagay na iniwan sa'yo ng Diyos. Diba? Kasi yan na nga lang yung meron sa'yo, pinabayaan mo pa. Meron ganun eh. Iisang gawain na nga lang yung kinakantahan. Nasuspindi pa. Diba? Kapatid. Alam niyo, ako nga natatawa rin ako sa sarili ko kasi dati, naiinis ako. Isa lang yung hayo ko palagi, sabi ko pambihira. Graduate ako ng CDW, isa lang hayo ko. Dapat kasi mga 4 man lang. Laging isa yung hayo ko. Tapos eto pa, na-assign ako. Ang paglilingkod ko ng mga year 2018-19, parang pabulusok na eh. Parang gegewang-gewang na ako. Tapos, nihayo ako, isa lang, St. Joseph Baras. Nag-iisa na nga lang, pagdating ko, cancel pa.
Sabi ko, ano ba naman yun, Lord? Isa na nga lang hayo ko, cancel pa. Yung pala yung St. Joseph Baras, nanlalamig na rin. Tapos ako, yung humayo, nanlalamig din. Kaya ayun, yung gawain, nagsara. Tapos ako naman, nawala ako sa gawain mga kapatid. Kasi kaya isa lang yung hayong binibigay sa akin. Kasi, pag may mga duty, may mga meeting, may mga ipinapabentang mga products, may mga eleksyon, hindi nila ako maasahan sa ganyan. Hindi ako nagpapakita. Kaya, syempre, kung sino yung available na masipag-sipag doon, yan yung nabibigyan ng maraming hayop, mga kapatid. Kaya, ako, sabi ko, wala kasalanan ko rin hindi kasi ako nagpapakita hindi ako nagpakita ng kasipagan. Di ba? Kaya nung ako po ay bumalik, talagang nilagay ko na sa isip ko na pag bumalik ako, gano'n talaga. Part talaga ng paglilingkod yung pag-submit. Di ba? Kasi kung bawat utos na pinapagawa sa iyo ay yung madali mong parang okay lang sa'yo, hindi talaga submission yun. Di ba? Ang tunay na submission, minsan kahit hirap ka, pero alang-alang sa paglilingkod, ginagawa mo. Amen? Yun yung submission. Kasi sa totoo lang, hindi naman talagang madali. Di ba? Yung ginawang pagpapalago ng bagay na iniwan sa kanila ng master, hindi natin alam kung saan nila ininvest. Pero, nung bumalik yung kanilang Panginoon, bumugagala kanilang ni-remit na, Lord, yung 5,000, yung 2,000 na iniwan mo, eto na, tumubo ng doble. Kasi bilang isang alipin ng Panginoon, ang kagalakan palagi natin, meron tayong ma-surrender kay Lord. Na Lord, noong una, ako lang yung tinawag mo. Ngayon, heto na yung aking asawa, heto na yung aking mga anak. Nasa iyong gawain na. Ibig sabihin, nag-multiply ka. Di ba po? Hindi yung dati nang naglilingkod yung asawa mo, tapos nag-backslide dahil sa iyo. Amen? So, ang problema po, nung taong yun na naglibing ng bagay na iniwan sa kanya ng kanyang Panginoon, ay dahil sa kanyang katamaran. At yun ay pagpapakita ng kawalang utang na loob. Biruin mo, binigyan ka ng Diyos, niregaluhan ka, tapos hindi mo gagamitin. Minsan nga ako may mga nagbibigay sa akin ng polo, barong. Ang gusto nila, susuotin ko pag na-assign uli ako doon. Ang sisikip ng binibigay. Kaya, yung nagbigay sa akin, ang size, pang katawan ni Brother Jerry. Diba? Di ang ginagawa ko na lang, binibigay ko kay yung sa mga maliliit ang katawan, mga kapatid. Tapos hahanapin sa akin. Kasi kagalakan nila yun na makita nilang ginagamit mo yung kanilang ibinibigay. Amen? So, ganun din po ang Diyos sa atin. Kapag isinasantabi natin yung mga bagay na ipinagkaloob niya sa atin, syempre, na-open din siya. Ang ganda-ganda ng boses na ibinigay sa'yo, tapos ang kinantahan mo lang, mga yakuza. Di ba? Tinatawag ka ng Lord na maglingkod, magaling kang makipag-deal sa mga tao, tapos bandang huli, naging scammer ka lang. Diba? Ang galing mong mambulagas ng mga tao, tapos nagamit mo lang sa hindi maganda. Kaya, yung bagay na kung ano yung nasa sa'yo, babawiin pa. Amen po, mga kapatid. Now, ano po ang lesson na gusto pong ituro sa atin ng ating talinghaga na pinag-aaralan, mga kapatid. So yung dalawa po, they are determined to make a profit, mga kapatid. Gusto talaga nila na yung iniwan sa kanila ng kanilang Panginoon ay kanilang mapatubo. Yung isa naman, palugi. Amen? Nakita na kayo ng mga tindera na pag di ka nakatingin, buti nga ngayon may mga CCTV na eh. May mga bumibili, di man lang kasi kasuhin yung bumibili. Cellphone ng cellphone, kachat yung boyfriend. Di ba ho? Kaya paano mo
paano mo bibigyan ng extra bayad? Kaya sa kanyang performance, hindi nakakatuwa. Tapos di pa nagbabayad, sinusuklian na. May mga ganun eh. Di ba ho? May nabilihan ako sa isang butika, nagbayad ako ng 500. So, sinuklian ako ng 600, sabi ko. Minsan nakakatukso rin eh. Sabi ko, galing ko lang sa prayer meeting. Biruin mo, 500 binayad ko, sinuklian pa ako ng 600. Tumubo pa ako, may gamot pa ako. Sabi ko, ay wag, kasi baka mamaya malason pa ako sa gamot na to. Binalik ko, yun pala yung nagsusukli sa akin. Ay mga kachat, palugi, mga kapatid. Amen? At meron naman po yung dalawa, they are willing to work hard, at yung isa naman po ay tamad, mga kapatid. Yung dalawa po na nag-invest, nakita nila yon as an opportunity, at yung isa naman na nagbaong sa lupa, nakita niya na yung bagay na iniwan sa kanya ay isang problema. Kaya ibinaon niya. Amen? Kaya po ano po ang nangyari? Doon sa dalawa, nag-invest, tumubo. Doon naman sa isa, naging wasted yung bagay na iniwan sa kanya ng kanyang master. Alam niyo ho, tayo ho, lahat tayo, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon to be a good steward. Amen? Alagaan po natin kung ano yung bagay na ipinahiram sa iyo ng Diyos. Alagaan mo yung asawa mo, alagaan mo yung mga anak mo. Alam niyo yung kinakwento ko sa inyo kanina? Sabi nung lalaki na pre-over ko, sabi niya sa asawa niya, sayang, hindi natin nasulit ang ating pagsasama. Sabi naman ng babae, ikaw pinili mo yung bangka kasi taga-isla. Sabi ng mga kapatid, hiwalayan mo na yung asawa mo. Pag di mo hiniwalayan, babawiin namin sa yung bangka. Pinili ba naman yung bangka? Tapos nung nagkasakit siya, ang nag-alaga pa rin sa kanya, asawa niya. Siyempre si sister, parang medyo may galit pa rin siya. Pero nung pre-lay over ko, umiyak din. Nanibabaw pa rin yung pagiging asawa. Amen? So alagaan po natin. Kaya sabi ko dun sa brother na gumaling, sabi ko, brother, tuparin niyo yung covenant na kay Lord na sabi niya, pag pinagaling kayo, maglilingkod kayo, tuparin niyo. Pangalawa, bumawi kayo sa inyong asawa at sa inyong mga anak. Kasi maikli lang ang buhay para sayangin sa mga tampuhan. Maikli lang ang buhay para hindi ka maglingkod. Dapat nga talaga, hanggat maaari, ini-encourage natin ang isa't isa na mas maging masigasig sa paglilingkod. Padaliin natin yung paglapit nila sa kaharian ng Diyos, hindi yung maging mahirap, mga kapatid. And then another thing, we will be held accountable for how we use our talents for the kingdom of God. So lahat ng bagay na yan, magiging accountable tayo at magsusulit pagdating ng panahon sa harap ng Panginoon. At panghuli, mga kapatid, fear should not paralyze us from taking action. Huwag natin hayaan na yung takot ang maging dahilan para hindi tayo maging productive. Amen? Ako rin naman takot nung una. Hindi ko kasi alam yung aking gagawin. Talagang from the scratch ako nagsimula. Nung ako po ay naging DIC na, sabi ko, Lord, ano bang gagawin ko dito sa aking area? Nakita ko po, medyo kakaunti ang gawain. Kaya ako naman, ayoko ng hayo lang ako ng hayo. Gusto ko para maipakita ko sa gawain yung aking bang pagtanaw ng utang na loob sa gawain na kahit pa paano lumingit sa akin, nagpabago ng aking buhay. Gusto ko meron din akong susurrender na mga gawain. Hindi yung, kasi yung hinahayuan namin ngayon, mga tinanim ko ng mga naunang preachers. Kaya gusto ko makapag-ambag din sa gawain. Amen? Kaya po, talaga, dahil yun ang aking hangarin, sinamahan din naman ako ng Panginoon, naging madali. Kaya sabi ng diba, anong sikreto mo? Wala po akong sikreto, mga kapatid. Talagang sinurrender ko lahat yan sa Panginoon. Amen? Kasi kapag ang hangarin mo naman ay hindi yung pang sarili mo lang,
sasamahan ka ng Lord, hindi magiging mabigat. Di man ako suportahan ng mga ibang manggagawa. May mga nakikilala akong tao na nagpapakilala na, Brad, kami, gusto namin may gawain sa lugar namin. Oo, totoo. Nagtutok ako sa tapat ng tindahan, nagtutok ako sa labas ng kalsada, mga kapatid. Minsan, habang nagtutok ako doon sa tapat ng tindahan kasi hindi niya maiwan-iwan, Brad, kasi may hinahabol akong benta eh. Sabi ko, sige ho, dito na lang ako sa tapat ng tindahan yung magtutok. Habang nagtutok ako, may bumibili. Oh, na-bless pa yung tindahan niya. Maya-maya, papapasukin naman ako doon sa isang bahay. Pagdating ko, sabi ko, nasa na po yung mga ENPG ng mga tao. Diba? Nandoon sa likod, nagbibingo. Alam niyo, yung isa akong kasama, kinaladkad ako doon sa bingguhan. Doon ako nagtok sa bingguhan, mga kapatid. Kaya, alam niyo, sabi nung isang naglalaro, sabi niya, Brad, pwede ba every week dito ka sa amin? Kasi maganda pala yung ganyan. Tapos sa kanyang katuwaan, yung pantayan, binigay sa akin panggasto daw. Kaya sa loob-loob ko lang, sayang. Diba sana pala, hinintay ko munang manalo eh. Parang malaki-laki. Nakapatid. Pero alam niyo ho, dahil sa ginagawa ko yun na hindi naman po ako naghihintay ng anumang kapalit. Kasi syempre, ano yan, mga bago yan. Kung bigyan ka ng panggasolina, salamat. Kung wala, okay lang din kasi ang mindset ko po, hindi man ako mabigyan ng tao, Diyos ang magsusukli mo at magbabalik sa akin. Amen? Dati po, ang asawa ko, 1 year nag-a-apply ng trabaho, hindi matanggap-tanggap. Pero nung kami po ay nakipag-covenant sa kanya, ngayon po, 3 pa ang kanyang trabaho. Sabay-sabay, hindi siya pumapasok, nasa bahay lang as virtual assistant, kumikita siya ng 40,000 a month. Amen? Bakit po? Kasi nga po, pag Diyos na ang tumilo sa iyong buhay, pag tinawag ka niya, lahat ng pangangailangan mo, siya rin ang magpo-provide. Maging good steward ka at maging good manager ka sa bagay na ipinahiram niya. Tayo po ay magsitayo sa kanyang presensya. Panginoon, gamitin mo ang lahat sa buhay ko. Lahat ng ito sa iyo nagmula, sa iyo nanggaling, kaya sa iyo rin namin ibabalik ng may pagpupuri at pasasalamat sa aming mga puso.
sa iyo kami magsusulit nito. Yes, Lord. Ang walang nais gamitin mo ang lahat sa buhay namin. Sa buhay ko, sa turuan mo, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang lahat sa bawat buhay namin. Sa buhay ko, sa tagumpay ng buhay, ito'y wala sa Panginoon, darating ang panahon na kami po ay magsusulit sa iyo ng mga bagay na ipinagkatiwala mo sa amin. Patawarin niyo kami, Lord, kung may mga bagay na hindi kami naingatan, na nawala, na nasaktan, na offend dahil sa aming Panginoon. Kaya Lord, sa gabi ito muli, Panginoon, ipaalala niyo sa amin na accountable kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Bawat actions namin, pananagutan namin sa iyo ang aming kapwa. Kami po ay tinawag mo, Panginoon, upang mag-akay ng tao, hindi upang magkalak o manakit. Kami po ay tinawag mo upang maghatid ng inspirasyon at hindi ng discouragement. Kami po ay tinawag mo upang magpahayag ng salita ng buhay, hindi ng kamatayan. Kaya Lord, bilang inyong mga lingkod, maginawa kaming magandang ehemplo sa aming kapwa. Nang sa gayon, hindi maging mahirap sa amin ang umakay ng mga tao. At nang sa gayon, hindi mahadlangan ang pagbuhos ng iyong biyaya sa bawat isa sa amin. Alam namin, Lord, anytime, pwede kang bumalik. Anytime, pwede kaming magsulit sa iyo, Panginoon. At ang tanging hangarin namin, abutan mo kaming tapat na naglilingkod sa iyong pugasan. Hindi para bugbugin ang mga kapwa namin lingkod, hindi upang sila ay saktan, Panginoon, dahil sa oras na yun ang aming gawin. Kami po ay may punishment na naghihintay sa iyo. Ayaw namin mangyari yan, Lord, sapagkat kami man
ay nakaranas lang din ng iyong kahabatan. Nakaranas din kami, Panginoon, ng kabaitan sa iyo, Panginoon. At dalangin namin na ang puso namin ay palagi mo turuang umunawa at magmahal sa aming mga kapwa. At palain niyo po ang lugar na ito ng San Ildefonso Tanay. Patuloy niyong pagbukluri ng pagkakaisa at pag-ibig. At hindi po ang mga puso namin nasaktan ay inyo pong paghibunin, Panginoon. Iyakapin kami ng iyong mga bisig, O Diyos, at ang aming mga paningin ay palaging ituon sa iyo na tumawag sa amin. I-bless niyo ang inyong mga lingkod sa lugar na ito, ang inyong manunugtog, mga awit, core group workers. Itayo silang sa lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman. Pagpalain ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga kabuhayan, at ang mga nagkakaloob, anuman po ang kanilang mga makayanang ihandog, ay ibalik po sa kanila ng siksik, liblib at umaako na biyaya. Gayun din ang mga kapatid namin may mga iniindang sakit at karamdaman ngayong gabi, ay abutin niyo po ng iyong mapagpalat, mapaghimalang kamay, padaluin ang kalakasan at kagalingan, ang iyong himala sa pangalan ni Jesus. Kung may mga pinanghihinaan ng kalooban, ay muli niyo pong pasiglahin. I-bless din po ang mga mahal nila sa buhay na naiwan sa kanilang mga tahanan, lalo na ang may mga karamdaman, ang mga nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga nasa malayo, palagi niyo pong samahan ng iyong libu-libong anghel. At anuman po ang kanilang mga prayer request ngayong gabing ito, uuwi kami, answered prayer na sa pangalan ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain tayong lahat ni Yahweh El Shaddai. Give thanks.